Nga balita, lalong nadidiin si Pangulong Kuting Jr. sa kontrobersyal ng kasong plunder na patuloy na iniimbestigahan. Samantala si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay hindi na itago ang matinding galit sa gitna ng isyu na nagdulot ng panibagong tensyon sa administrasyon. Ayon sa mga ulat, lumalabas sa mga bagong ebidensya na nagdidiin kay Kuting Jr. sa kasong plunder na may kaugnayan umano sa maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Habang lalong umiinit ang sitwasyon, nagpayag si VP Sara ng matindi na komento na tila nagpapakita ng pagkadismaya sa pamamalakad ng administrasyon. Ang kanyang galit ay umani ng iba't ibang reaksyon na naglalagay sa publiko sa gitna ng pagkakawatak-watak ng mga lider ng bansa. Habang patuloy ang investigasyon at lumalalim ang kontrobersya, nananatiling nakaabangan taong bayan sa magiging kahihinatnan ng kasong ito. Maraming nag-aalala sa epekto ng lumalalang tensyon sa pamahalaan sa takbo ng bansa. Sa kabila ng mga isyong ito, umaasang mga Pilipino na mananaig ang hustisya at ang katotohanan. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ay nako! Ano bang nangyari sa gobyernong ito? Meron palang award yan, walang gutom award. Pautot nyo yan. Para sabihin, walang mga Pilipinong nagugutom. Animal oh. Walang gutom award. Kakatapos lang doon ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon sa Negros. Walang gutom award. Ay, meron bang taga Negros dito? Kamusta dyan ang bigas? 3 piso na lang kilo? Sabi ni Clara Ibarra, dapat Kurakot Award. Ayan, paniguradong nangunguna si Tambaluslos dyan. Sabi ni Ziliona, walang Kaon Award. Yan, mas okay siguro yan, walang Kaon Award. Oy, Loida, ako bisag taga Negros. O Loida, kamusta dyan? Ang kilo ng bigas, 3 piso na lang? Tingnan mo si 3J Channel, 50 to 59 nga daw ang kilo ng bigas. Walang gutom award. Hala, oy! Lologid yun ba? Alam mo, pag hindi natin kinukontra to, magiging tanga ang mga Pilipino. Sige, patuloy nga natin kunti. Walang gutom award. For its pagkaon, aton natapon a holistic approach to sustainable food security program. Congratulations. Pagkaon na itapon, wala nga makaon. Sabi ni Tata Bras, dapat patay gutom award, animal nga. Mangungurakot rice, yung pinagbida-bida ninyo. Walang gutom award, gutom na ngawang mga tao Yung iba nga, grabe, dami ng snatcher ngayon Mike Traveler, tikalon, timo, bangag. Mike Traveler, sa Negros ka, manto. Sabi man to, bibi, wala mang gutom Pilipinas to. Sabi ni Phil Pugoy, dito Kalibo, dami mura, mapamura ka talaga. Wala lain award, animal man to, tikalo, manggid na yun, yor. Wala daw gutom award to. Dami bang gutom sa kalsada to, dito to. Mula Baclaran to, hanggang Roosevelt, dami gutom doon to. Ay, Radya Kalimlin, nagkalukuhan tayo dito. Sabi ni Jeanette, tikalon, di pitaya. Wala kahit manguto kayo, walang mauto. Mambudol kayo, walang mabudol. O kaya nga ho itong resume tinabla yung walang gutom award ninyo At tikalon man sa bangag. Wala. Sabi ni Imagine, tikal na wala gutom Kadto na lang ta Negros Sabi ni Imagine, sabi ni Bay, tikra na
Rodyard, kuyo ta tagkaon bista kay mahal bugas. Ruberos. Eh, di puta, tikalong bista, tikalong manggid. Wala na mga, gidya pa lang nga. Ayan na, pumalag na mga tikalong gid. Dami na tirit tinunto ito. Di man gidya tinunto. Legit man niya. Na mirong Tikalon Award. Tikalon Award. Walang gutom award. Kinakina na yan. Ay na! Pakinggan po natin yung Tikalon Award. Tikalon Award. Magurgur na naman tayo dito. Pasasak muna! Pasasak! Kaya naman, kapakuminto si partner Admar dito. Isang walang gutom awards ang ginanap sa Malacanang. Meron bang nanalo nito? Sinong paparangalan? Kasi Loko. Sabi ni Admar, meron bang nanalo? Kalinti. Di ba nga may nanalo taga ni Gross? Partner Admar, kalinti amang gida. May nalo taga ni Gross, taga Kani City man. Wala man gid may nanalo yata 20 million yata buwa. Siya ba nakakuha ng panalo sa loto kagabi? 20 million gid ya. Ambot man sa inyong buli. Tikal. Ay, pakinggan natin kung papayag ba mga Pilipino dito. sa latest survey, di ba, kahit na yung mga nasa middle class, nakaranas din sila ng gutom. Ginanap po yung Walang Gutom Awards dyan sa Malacanang kasama ilang ahensya ng gobyerno at local chief executive sa kabila ng mga binibidang initiative. Hindi lang, hindi ako makamupon sa award na yan, animal. Ang lakas ng loob nyo, ha? Gumawa ng award, walang gutom award. Animal, gutom na nga ngayon, walang gutom award pa. My God! Animal, I hate drugs. Ang lakas ng loob ninyo. Walang gutom award. Umikot ka kayo sa Pilipinas. Wala na, dami nang nagiging slim. Brindalin. Ayaw, abaw, sobrang katikalo ng bangag. Pag spend biliran, walang gutom award, ay ambot gid. Gabi Lazar, hindi na dilat, mata award. Ay, tama gid ya, budlat award. Okay, banat! Tibag ito ng pamalang kontra kagutuman ay ginit ng ilan sa ating mga kababayan na hindi nila ramdam ang programang ito ng gobyerno. Pagbabasehan ang matumitinding kahirapan sa kanilang nararanasan ngayon. Narito ang balita ni Creselyn Catarong. Si Mang Marox na isang tricycle driver ay sinabing hindi biro ang nararanasan niyang hirap sa buhay ngayon. Anya, sa kabila ng kanyang pagsisikap ay hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito'y lalo't may 4 na anak siyang pinag-aaral na sinabayan pa ng matataas na presyo ng mga bilihin. Kaya hindi basta-bastang hirap at gutom ang kanilang dinaranas. Ako nga, hanap buhay ko nga, tricycle driver lang eh. Pero hindi talaga nagkakasya. Minsan umuwi ako, away kami mag-asawa kasi wala akong naiuwi, nagbaboundary pa ako. Tapos Mandarin mo. Walang gutom award. Yung tricycle driver, mag-aaway pa nga sila ng asawa niya kada uwi niya. Ay, kaya pala walang gutom award kasi pag magpulburon ka, wala talaga gutom award yan. Walang gutom award. Pag magpulburon ka, walang gutom yan, di ba? Lakas ng amas eh, kaya walang gutom. Walang gutom na gano'n man mata mo. Nasaan ka tayo nyor? Taga-Kadis kami! Walang gutom to, tayo nyar!
Bakit walang gutom? Nakaragbi to! Hindi naramdaman ng gutom! Kaya, pulburon pa, Mar! Sabi ni Ate Cherry, sino kaya nakaisip ng kulukuhan na award na yan? Aba kasi tambalos-los. Kasi nagpaulan eh. Nagpaulan ng mangungurako rice. Ayan! Tricycle driver eh. Mag-aaway na nga daw sila ng asawa niya. Gutom na daw eh. Talay! Mga bilihin pa, lahat na bilihin ngayon sobrang taas, pati gasolina. Ganoon din ang hinaing ni Mang Jeffrey. Anya, hindi rin sapat ang kanyang kita para sa kanyang pamilya, lalo na sa pagkain ng mga ito. Kung hindi pa yun, hindi pa sapat yun. Kasi nangungupahan pa kami ng bahay, bayad ng kuryente, tubig, gastuhin pa, pagkain, pag may pasokan pa, hindi lalo kami nahihirapan. Talagang mas mahirap talaga ngayon, hirap na ngang kumita. Tapos sabayan pa ng hulihan. Ilan lamang sina Mang Marox at Mang Jeffrey sa mga Pilipinong naging hamon sa araw-araw ang dinaranas na kahirapan at kagutuman. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, halos 12% ng mga pamilyang Pilipino mula sa tinatayang 3 milyong kabahayan ang nakararanas pa rin ng gutom sa nakalipas na huling 3 buwan ng 2022. Base rin sa datos, isa sa bawat 3 batang Pilipino na wala pang 5 taong gulang ay nagdurusa pa rin sa stunted growth dahil sa malnutrisyon. Kaugnay dito, nagsagawa ng isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules para sa paggawad ng Walang Gutom Awards. Sa naturang event, kinilala ang local government units na may natatanging pagsisikap na labanan ang gutom at malnutrisyon sa bansa. Ang naturang awards ay pinangunahan ng DSWD at ng Galing Puok Foundation kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD ay naglaan ng 2 milyong piso bawat isa sa 10 nanalong LGUs sa buong Pilipinas. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tulong daw ito sa pagpopondo para sa kanilang mga proyekto sa pagpapaunlad ng komunidad, which they can use to expand their anti-hunger programs and cover more beneficiaries to further improve the health and nutrition status of their constituents. Sa isang talumpati, ibinida naman ni Marcos ang mga pagsisikap daw ng pamahalaan kontra gutom. Kabilang dito ang food stamp program at Walang Gutom 2027. Batid niya umano ang mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino. Sinabi pa niyang handa ang gobyerno na manguna sa pagtulong sa pagtugon sa problema ng kagutuman sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Pero para sa ilan sa ating mga kababayan, hindi nila ramdam ang mga programang ito ng gobyerno. Paano na yan? Ma'am, hindi lang naramdaman yan. Mismo ngayon na unang ayuda, maraming hindi nakakuha eh. Sana po, totoo yan. May tumutulong sa ganitong kahirapan sa buhay. Sana maawa naman sila na tumulong. Sabi naman ni Aling Monay, sa katunayan, lalong lumala ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay ngayon kumpara noong mga nagdaang taon. At tila ba, hindi sila pansin ng gobyerno sa gitna ng kanilang kalagayan ngayon. Malala po ngayon. Dati, hindi naman ganito kahit mahirap. Pero sa totoo lang ngayon, mas mahirap talaga. Sa bilihin pa lang, sobra. Yung pera mo na 1,000, parang 100 na lang. Pag nabalihan na, wala na. Di ka na nakabili kahit gamot mo. Siyempre, kailangan lang natin may pagkain. Kahit wala na kahit anong meron. Importante may pagkain ka sa araw-araw. Hinaing naman ni Mang Marox, ang pamumudbud ng ayuda ng gobyerno ay hindi sapat para makaraos sa kahirapan at kagutuman. Parang ganun nga rin, pansamantala lang ayuda. Yun sana pinakamaganda. Dapat maghanap pa siya ng ibang paraan para makaraos man lang sa gutom. Pagkabuhayan ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News. Alam mo ang mga Pilipino ngayon, Mama Corazon Esteo, maraming salamat sa pag-upgrade. Matatalino na ng mga Pilipino. Tama naman yung sinabi ng mga na-interview. Yung ayuda kasi, ang tawag dyan, Band-Aid. Band-Aid solution lang yan. Hindi pang long-term solution, short-term solution. Oo, pag nagbigay ka ng ayuda, ginawa nga tayong ayuda country, sa isang araw, pangalawang araw, okay ka pa. Pero paano na, pag abot na ng 1 linggo, wala na. Ay, yung ayuda-ayuda na yan, ang kumikita yan, mga buaya. Pag may ayuda, may kwarta. Nalala mo yung sinabi ni Mayor Basti. Yung 10,000 sa Tagum, nagiging 1,500 na lang eh. Wala, pinaghati-hatian. 1,500 na lang ba yun? 2,000.
Pinaghati-hatian na lang. Kasi nga, pag may ayuda, may kwarta, pero panandalian lang yan. Dapat gumawa sila ng solusyon na maramdaman ng bawat Pilipino na, sabi nga ni Bijor, sisto na nga lang eh. Na lahat makinabang. Para masasabi mo, walang gutom award. Ano nga, hingal award nga ho eh. Simple lang naman yan, sir. Para masabi mo walang gutom award, walang gutom, di ho sana yung mga bilhin, pababain talaga ang mga presyo. Gumawa ng remedyo, gumawa ng programa, paano ba natin pababain ang presyo ng mga bilihin? Paano ba natin makamit yung presyo ng bigas ay totoong yung mga commercial rice ay magiging 20 pesos? Huwag mo nang, ano yung NFA rice, putang naman talaga. Oh. Yung NFA rice talaga, matagal na yung 20. Mahal pa nga yung NFA rice si Da Junior eh. Kay Tatay Digong, 25 lang yan eh. 20 city. Napakasarap pa yung NFA rice ni Tatay Digong. Ngayon, ginawa nilang palabigasan NFA, nasabihin nyo ay 20 pesos per kilo, 29. Pagkain aso. Huwag nyo nang ano yun. Kasi given na yun yung NFA talaga, mura yan. Di maninegosyo yan eh. Tulong nga ho yan, ayuda yan. Yung pinag-uusapan natin bigas, yung commercial rice, nasa merkado. Na makikita mo, pag bumili ka, 20 pesos, 40, kahit 40 na lang. Huwag na natin pag-usapan yung 20 pesos eh. 40 pesos na lang ang kilo ng bigas, marami ho talagang matutuwa at baka nga uuyon ang maraming Pilipino sa inyo na walang magugutom na. Walang magugutom award. Sabi ni Jima Magaling, ayuda ng 10K makakarating sa tao 2K. Kaya nga, pag may ayuda, may kwarta. May korupsyon yan eh. Lalo na ngayon, wala silang open the book of account. Kaya sa ayaw nila sa gusto, maniwala man kayo, mga bangag supporters kayo. Kahit magsanib pwersa pa kayo, kasama si De Lima, kasama si Ontiveros, kasama si Trillanes, Franz Castro, Aline Robredo, kasama si Kukak Da Junior, Gadon, sino bang Poncio Pilato dyan. Pagtulungan ninyo ang mga Duterte, mahirapan kayo. Mahirapan kayong pabagsakin ang mga Duterte. Mantakin nyo. Sanib pwersa na kayo, 2 taon ng banat-banat sa mga Duterte. Hanggang ngayon, Duterte pa rin. O, sa awa ng Diyos. Hindi nabubura. Yung Duterte type of leadership na yon ang kailangan ng taong bayan. Meron siguro hindi nagugutom ngayon. Meron siguro boboto sa inyo. Sinong boboto? Mga oligarkiya. Mga pulburunik. Yan ang boboto sa inyo. Yung mga mahalang na bituka, ikakampanya kayo. Mga kriminal, ikakampanya talaga kayo. Kasi, kung mananalo ang mga Duterte, kumuha sila ng bato, pinukpok nila sa ulo nila. Yung mga oligarkiya. Lahat kayo, mga alta. Sa kangkungan na naman kayo. Babalik ang Duterte. Oh, yan lang ang susuporta sa inyo. Pero ang taong bayan, di hamak, mas marami tayong mahihirap kaysa mga milyonaryo. Nadagdagan lang ngayon, milyonaryo kasi araw-araw may panalo sa loto. Sabi ni Jima Magaling, kahit ano pang gawin nilang pautot, walang maniniwala sa kanila. Wala na ho talaga eh. Unang taon pa lang, wala na sablay. Sabi ni Remy Gonzales, isasama niya yan sa State of the Nation Address, walang gutom award. 20 million panalo, no? Sabi ni Silvina Divina, pwede ba kaunting gutom award lang? Walang gutom award daw talaga. Dami daw kasi rugby sa tahanan nila eh. Rabing dinikitan doon, pinto nila, nira-rugby eh. Kaso pagkatapos mag-rugby, gumaganon eh. Coach Ramos, salamat sa pangulay. Wala, pero alam mo, ginawa niya laho yan kasi nga, pangtakip sa tunay na isyo na under Marcos admin, naitali, no?
ang pinakamaraming nagugutom. Siguro ginanon lang nila. Pero hindi po kasi yan maitanggi nila. Aldo Alarde, maraming salamat. Welcome po sa Bisdak Pilipinas. Kung maganda ho sana ang patakaran ni Dayunyor, baka siguro hindi tayo putak ng putak. Kung sana nagiging 20 pesos talaga, murang mga bilihin, pamasahe, hindi nagtaas, gasolina, mura, malakas ang piso, baka hindi tayo putak ng putak, baka sasabihin din natin, ay suporta tayo, tuloy ang war on drugs, no? Baka pwede. Tama yung sinasabi mo, Robin's Bikes, no? Tinabunan lang nila, palpak nila. Puta, sa dami-daming palpak, tol, hindi kaya nilang tabunan yan. Lalo na yung mapipintong digmaan, kahit anong gawin nila yan, isang kapalpakan yan. Isang kapalpakan. Sabi ni Emilio, di tumindig balahibo niya, sir, Bisdak, pagbibigay niya award, tikalon gid. Box Queen, 2 million yang walang gutom award nila, 2 milyon. Kasi may nanalo kagabi, 20 million yun. Baka 20 million yun. Sabi ni John, John Kutube, pag iboto muli si BBM, gawing 10 piso na lang ang kilo ng bugas. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!